Hello everybody! Welcome to the Medyo Series Talk Show with me, Red Oliero. At ang ating guest today is from the Land Transportation Office. Kung hindi nyo alam, yun ang LTO. Alam ko yung acronym kasi journalist ako, pare. Host ako ng TV show, alam ko yan. Pero dito po si Attorney Greg Pua, our Executive Director ng LTO. So, ibig sabihin, pwede po niya akong i-refer na magpa-renew ng lisensya. 30 years validity, pwede ba yun? 10 lang muna. 10 lang muna. Ayoko na bumalik eh. Pero yun, isa yun sa mga gusto kong, I think, welcome improvement sa LTO. Yes. That's one of the things na I feel like na dun ko naramdaman na, kasi usually alam mo naman, no offense pero alam mo naman pag government agency, negative, di ba? Yun yung mga naisip ng mga tao parate. Tama. Kaya kapag mayroong positive na ang unang feeling is disbelief eh. Parang, nung nakuha ko yung lisensya ko in like 30 minutes, maybe less, parang, doon ako parang, buong araw yun nilaan ko para dito. Nag-absent ako. Absent ako. Tapos ngayon, 10 years, di ako babalik. Diba? Parang ganun. So, yun yung isang mga welcome change. Ano yung mga yung pang improvements like that? How does that start to happen, yung mga conversation na ganun? Well, nagkaroon kasi tayo ng batas dyan, Red, noong 2019. In-increase yung ating validity ng driver's license natin. Kasabay ito ng passport. Okay. Di ba, ang passport natin, 10 years na rin. Din. So dati, 3 years tayo. Ngayon, because of that new law noong 2019, ang first license mo, 5 years. Pag nag-renew ka, 10 years. At yung may mga existing lisensya na 3 years dati, pag nag-renew, 10 years, provided walang violation. Yung 10 years na yun, I want to congratulate you, boss. Yes. Kasi, ibig sabihin, mabait kang driver. Wala kang violation. Inaway nga ako ng airpod ko tsaka kuya ko. So sa mga ganong klaseng meron pa ba tayong mga incoming na improvements para sa natin, taong bayan natin? Marami pa, meron pa tayo diyan, Red. Kung mapapansin mo, nung kumuha ka ng driver's license mo, nung bago, pumunta ka lang sa LTO. Yes. Sinabi mo marunong ka mag-drive. Yes. Pinag-atras abante ka. May student permit ka. After 30 days, may non-pro ka. Yeah. Ngayon naman, hindi. Medyo mahirap. Mabilis ang pag-renew. Pero mahirap ang kumuha ng new. Which is great. Ang ginagawa natin ngayon, bago ka makapag-student permit, kailangan magkaroon ka ng 15 hours theoretical driving course. After that, you need to go practical driving course through our accredited driving schools. Oh, okay. And then pagpunta mo kay LTO, meron ka ulit practical para malaman natin baka kinausap mo lang yung driving school. Para makita talaga na may test. Na natuto ka at marunong ka bago bigyan ng lisensya. Mahirap yung una. Aaminin ko, hindi nga ako sumakay ng kotse nung kinuha ko yung lisensya ko. Yun yung rin parang siyempre kabado ka nung kukuha ko ng lisensya from student's permit mo, di ba? Pero parang sabi ko, parang ang dali lang pala, parang ganun. So inisip ko, nationwide, ganun kaya. Ngayon, meron na tayong, may dalawang theoretical driving course, 15 hours. Yes, And then, kasama to yung, hindi lang yung actually handling ng vehicle, but also, the ethics of it all. The ethics, yes, everything. Kasi, I think yun yung malaking bagay. Do you feel like, tawag doon, when we're talking about driver's education ba? Ang term ba? Yes. Ang umbrella term for you. Do you think currently status quo sa Pilipinas, do you think ano ang grade natin? Needs improvement ba or okay ba tayo? Well, hindi kami nakokontento hanggat sabi mo nga marami pa rin kamote drivers. Tama. So, it needs improvement pa rin. Pero, kaya meron pa rin tayong mga i-implement na gagawin. Hindi lang siguro sa driver's license, na sa bago, kundi pati sa atin mga may driver's license na. Siguro, the education should be continuing. Yes. Kailangan ipaalala natin sa mga tao na yung having a driver's license is only a privilege granted by the government, which can be revoked or suspended anytime pag napatunayan natin na meron kang nagawang pagkakamali. Yun din yung akin na kasi right now we are making a lot of changes and strides for acquiring your license, but a lot of these tawag doon, drivers na medyo hindi magaling, they already have their license. Yes. Tama. Yun na nga, hindi naman natin mabawi unless magkaroon sila ng violation. Yeah. But marami kaming na-revoke, Red,
Okay. Pag nakikita natin na may violation sila, na sinushokos natin sila. Ang isa pang improvement pala, Red, mabanggit ko lang, meron na tayong demerit system ngayon. Oh, okay. So, each driver, meron tayong 40 demerit points. Okay. Pag yan naubos, revoke ka. Okay. Pagka ikaw ay may second offense, same offense, reckless imprudence for instance, meron kang first offense, mabilis ka sa skyway. Speeding. Okay yan, bayad ka lang. Second offense mo, bayad ka, pero suspended ka ng 3 buwan. Okay. So, third offense mo, suspended ka ng 6 months. Yung fourth offense mo, re-revoke ka na. So, humigpit din tayo. Pero maraming levels. Maraming level. So, dapat, hindi ka naman didiktahan. So, bibigyan ka ng pagkakataon. Pero dapat matuto tayo. Yung revoke process na yan, like all of those, like dumaan ka sa mga demerit na yan, pag kinuha sa'yo yung driver's test, pag suspended ka, yung license mo na kanino? Nasa amin. Okay. And then, so makukuha mo ulit after 3 months. Yes. Parang ganun. And then, pag na-revoke na, does that mean never ka na ma-award ng Hindi. license ulit? Okay. After 2 years, you can apply for new license. Now, balik ka ngayon dun sa Sa sinasabi 40. natin na 15 hours, Okay. 8 hours. Ang Balik ka galing. sa balik ka sa basic, back to basic Okay. ka. Pero malaking intense pala ang pagbabanta nung 2 years pag na-revoke ka. Ibig sabihin talaga, tinuan mo mag-drive. Kasi 2 years na mawawala sa'yo. Tama. Lalo na kung professional driver ka, di Kung ba? hanap buhay mo yan, Exactly. gagandahan mo yan. Oo. Sobrang titinuan mo, di ba? Da. Lalo na dito sa Manila na sobrang congested or other urban areas sa Pilipinas na sobrang congested. Kumbaga hindi na lang exclusive sa Manila ang traffic ngayon. Hindi Pumunta na. ako sa Cebu Hindi recently, na. traffic Hindi na rin eh. Oo. Tawag doon, malaking parte yung driver's education na ganun. We had an episode with si James Deacon before. Search nyo sa YouTube para tumami yung views. Tawag doon, parang ang sinabi niya, the way people drive sometimes contributes din to the traffic, no? Tingin mo sa mga 15 hours na to, na ano yan, tawag doon, na cure? Well, ang dapat cure. Yun naman talagang intention natin. Yeah. Pero siguro just like any other student for compliance, ginagawa nila for compliance. But we keep on reminding those student drivers namin, this is not for compliance. This is for you, for your co-user of the road, and maybe this is for your family. Yes. Kasi mismo. kung hindi mo aayusin, pwede kang maaksidente. Yeah. Pwedeng yung effect nung hindi mo pakikinig or hindi mo pagsunod sa itinuturo dun sa 15 hours might cause everything. Might change your life. Totoo. Yun yung ating And worse, it might change the lives of others na dinamay mo. Yes. Diba? Yes. Same time, diba? So dapat talaga, I think yun din yung kulang sa pag-i-instill, no? Kasi when I got my license, walang usapan na ganun. Parang ang safety is just seatbelt ka and then sabihin sa'yo. Even sa, like, I went to a driving school, parang never ka sinit down and say na parang importante na ayusin mo yung pag-drive mo kasi, alam mo yun, hindi siya ganun kaseryoso. Parang ganun. Yeah, that is why also dun mga driving school naman, while in-accredit natin, kasi kung si LTO, we don't have sufficient manpower para maturuan yan. Tama. So, nag-accredit tayo ng mga driving schools. But we police driving schools. Pag yan, napatunayan natin na gumawa ng illegal, ng non-appearance, revoke yan. Hanap buhay nila, tanggal yan. Kasi hindi nila sumunod. May nagpa-accredit ka, dapat sumunod ka. Yun ang atin. Ang sinasabi naman namin, if we talk to the driving schools, to the medical clinics, yung ating mga ancillary service, sana isipin nyo, road safety is a shared responsibility. Yes. So, hindi lang yan motorista to motorista. Kasama kami sa road safety na yan. We need to ensure that the vehicles we register are roadworthy. We need to ensure that the driver's license holder are proper person to drive. And kailangan namin yung mga ancillary service. So dapat yung responsibility ma-feel din nila para pagdating natin sa mga drivers natin mabawasan. Tama. Mabawasan or mawala talaga. Mawala talaga. Isa sa mga buzzwords na narinig mo sa social media is kamote, no? Yes. Dati hindi ko siya mag-gets. Kasi kamote yan ganyan. Alam mo parang general insult lang. Alam mo yung insultan na parang nag-reside lang sa pamilya mo. Tapos mamaya narinig mo na sa social media. Sabi ko, dami nang gumagamit ng term na kamote, no? Is it, tawag doon, do you think this originated because, ayun nga, galing sila sa sistema na talagang, Diyos ko, pagdating mo doon, mag-test ka lang, minsan nakamarka pa yung sagot. Ganyan, di ba?
Well, majority siguro, Red. Galing dyan sa kamote. Kasi di ba ang kamote naman, tinatawag sa atin sa school, kamote ka. Ibig sabihin, last row ka. Last row. So hindi ka nakikinig, hindi ka marunong sumunod. So kaya natin tinatawag yung mga drivers naman na hindi marunong sumunod sa mga batas trapiko ng kamote. Na kamote driver. Meron siguro na yung mga galing sa mga nagbayad na lang ng lisensya, na hinuhuli. Pero yan, hinuhuli namin yan ngayon. In fact, ang dami namin na ipakulong ng mga fixers. Yes. Dahil ayaw natin yung mga yan. Pero siguro nasa personality na rin ng tao. Nasa personality. Kahit siguro dumaan siya sa 15 hours, natuto siya. Pero dun sa araw na yun, medyo mainit ang ulo niya. Hindi nagbaon ng pasensya. Ganun ang nangyari. Sige, yan na natin. Malaking bagay din yung road rage. Kasi daming issues na nag-stem dyan for it. Ang daming viral videos na road rage related, no? Pero before that, yung tawag doon, yung i-relate ko lang sa nangyari sa akin, no? Naalala ko dati, I feel like I was really prepared when I was getting my license. And then, parang for some reason, I think yung driving school or driving instructor, para meron silang parang way-in, may parang arrangement sila ron na make sure na makuha may lisensya. Siguro yung percentage rate nila, inaalagaan nila or anything. So, parang ine-expedite ko yung process na parang, uy, game na, parang ganyan-ganyan. Yung pala parang, yung amin, yung batch namin, may test na nakamarka na yung scores. Parang ganun yung dating. So, sinasabi ko na, nag-test na yung iba, ako na mag-test na ako ngayon. Sabi niya, talaga, nagmamadali ka, ganyan-ganyan. So, binigyan ako ng test na tunay, parang ganun yung dating. Pero napasa naman, kasi hindi naman siya, alam mo, medyo may common sense ka rin lang. Alam mo naman kung ano yung mga dapat na hindi gawin, saka dapat gawin, di ba, sa road, di ba? Ang naging tingin ko dyan, kung yung test man would filter out people, ang problema nga, I think, the developing years of it. Minsan kasi, kumbaga hindi ka pinanganak na kamote. Pero dahil di ginagawa ng iba, dahil ginagawa ng iba, makikipaglabang ka. Yeah. Marinig mo yung term minsan sa mga airpods ko, pag mahina ka, mahihirapan ka dito, di ba? Pag mabagal ka, kailangan minsan aggressive ka rin. Sabi ko sa utak ko, parang hindi yata dapat ganun. Hindi dapat. Kung ganun ang thinking ng lahat ng tao, talaga magkikipaggirian ka, di ba? Paano kaya ma-resolve yung mga ganong klase? Ano na yan, cultural na siya eh. Culture. Meron pa tayong joke, long-running joke na in the Philippines, there are no traffic laws, just suggestions daw. Parang ganatawa yung mga tao, pero di na alam. Actually, nakaka-contribute yan. Nakakasakit yan. Masakit. Yun naman, kaya nga sinasabi natin dyan, yung lisensya, hindi kami nagdadalawang isip pag nakita po talaga nakita natin na grabe yung violation. Kahit isang violation lang, nag-trending ka, or may video na sinend sa amin, chinokos ka namin, binigyan ka namin ng pagkakataon to explain yourself. But if wala pa rin, we don't hesitate to revoke license or suspend license. Kasi tapos makikita mo yung tao, lalapit, hanap buhay daw niya yan. Siyempre mo, makaawa. Kung mapapansin mo rin kasi, Red, among government-issued ID, I think LTO yung lagi nilang hinahanap, bangko. Yes. Medyo importante yung driver's license. Meron nga mga nagpaparenew kahit mga 70 years old, 80 years old. Tayo, nagdadrive ka pa ba? Opo, nagdadrive ka. Ito yung ID ko eh. Yun yung ID di ba? So, yung privilege na yon, talagang ipinapakita namin na we don't hesitate. Yes. We don't hesitate. If you don't follow the law, if you don't follow the traffic rules, we don't hesitate to remove that privilege from you. Alagaan mo na lang, di ba? Yes. Kasi 10 years na yan eh. 10 years na yung license na yan. Tapos isang pagkakamali mo lang, pwedeng mawala yung privilege na yan. Kapag ganyan, nako-communicate ba yan sa mga tao na talagang, oy guys, baka nakakalimutan nyo. Kukuha kayo ng bank account, ito yung meron ba tayong ginagawang ways na para talagang ipamuka? Kasi parang, alam mo, parang ang road safety natin is suggestion. Parang dili-dali lang eh. Parang hindi tayo masyadong, hindi natin inimportansya. Oo nga eh. Yun na nga, sa atin mga pag-iikot sa mga district offices, even meron din kami, we partnered with schools, yung mga senior high, tinuturo na natin yan eh. Tinuturo na natin yung privilege. Dapat nga, no? Para ma-install. Siguro, while we're trying to cure the problem, we're also trying to prevent
a future problem. Of course, yeah. So dito kasi at least you cannot teach old dogs new tricks. So you have Di makikinig yan. itong Kahit bata. pumunta yan, di makikinig. Oo eh. So itong mga bata, pwede natin turuan yan. Yeah. The importance of a road safety. Yung license naman kasi talaga through media, through our social media, talagang last year we revoked around 1,000 driver's license. Oh. Ano pa yun yun yung mga nakita lang natin sa social media. So ni-revoke natin yan. Hindi pa kasama dyan yung nakaubos nung sinasabi ko sa'yo na demerit points. Yeah. Marami rin yan. Maraming na-revoke. So lahat yun, nagmamakaawa ngayon. Yes. Na Appeal. na ibalik yung lisensya May nila appeal kasi process ba or talagang may appeal process naman. Okay. We gave them the opportunity pero kung hindi natin nakikita na nagsisisi, Okay. wala din. Wala talaga. But at least kung nag-appeal na, pag sinabi natin retraining ka. Wala silang magagawa. Wala silang magagawa. Oo. So we're also thinking now yung continuing education. Sa amin kasi sa lawyer meron kaming mandatory legal education program. We do that every 3 years. Otherwise, hindi kami makakapirma ng mga pleading. So, we're thinking naman dito sa driver's license. Kasi considering na 10 years ka na, baka makalimot ka eh. Hindi nga inisip ko parang 10 years, di kaya parang naging masama ka ng tao by then, parang ganun. Oh. So, ang atin, before you renew, baka, we're studying na magkaroon ka ng, online naman siya, online driver's enhancement program. Okay. So, kahit na may lisensya ka na, mandatory na dumaan ka dyan. Yun yung iniisip natin gawin ngayon. Para yung mga kamote, yung mga drivers na yan, ma-educate ulit. Kapag mga issues of revoking licenses, may mga notable cases ka ba na pwedeng i-share? Well, baka may naalala ka. Marami tayong mga notable cases, lalo na yung mga bumangga na nawalan daw ng I'll give you an example. But yung sa Katipunan. Yung maraming namatay sa may Katipunan tie-over. Revoke yung license nun. Tapos hindi rin siya pwedeng kumuha ng lisensya. Not only 2 years, but 4 years. Forever. 4 years. 4 years. Okay. Kasi grabe yung intense yung gravity ng situation. Pero ang sabi niya, nawalan siya ng preno. Pero kaya nga road safety kasama yan yung, kasama I think yan dapat mapacheck mo kung roadworthy yung kotse. Responsibility mo yun di ba? Oo. Kunwari kung at the same time, like siguro iput natin yung logic in a smaller case. Like kunwari, nag-taxi ka tapos nasira yung aircon mo, di ba? Hindi naman pwedeng sisihin mo na, nasira yung aircon ko. Ikaw yung sisihin ng di ba? Tama. Tama. Ang atin nga, Red, is ang tinuturo natin ngayon sa mga ating bibigyan na lisensya, nag-apply na lisensya, ang sinasabi natin, basic lang. Alamin nyo yung mga traffic laws. Matatandaan nyo yan. As you go on, malalaman nyo yan. Pero wag nyong kalilimutan na kapag nagmaneho kayo, isa lang, ang basic lang, pinapaalala ko sa kanila, you commit to life. Tama. Pag nag-commit ka sa life, sisiguraduhin mo yung sasakyan mo, maayos. Yes. Oo. Kasama yung lahat. Sisiguraduhin mo na kapag nagmaneho ka, maayos din. Para hindi ka makaabala or makadisgrasya ng mga kasama mo sa daan. Yan ang I think kailangan i-impose sa mga tao. Sana nanonood kayo. Tandaan nyo bago kayo magpa-cool, tsaka bago nyo asarin na bago ako mag-drive. Isipin nyo yan ang tawag doon. Yan ang iniisip natin, di ba? It's very, very related to well-being mo. Yes. It's safety. So, dapat seryosohin natin siya. Isa sa mga LTO moves yung EDSA busway. Tama ba? LTO ba yan? Or ano? Well, it's under the DOTR. Okay. Through SAIC. Okay. Pero kami naman yung mga kung may violation dyan, sa amin naman po bumababa. Sa amin pumapasok. Kapag may mga violation kayo pinaprocess doon, anong mga penalties doon? Well, maraming shortcut. Pag nakita dyan na dumaan ka dyan, disregarding traffic sign dyan. Kasi ang dami naman, yung buong busway na yan, nakalagay, bawal ang private. Disregarding traffic sign yan. Well, it might look small. Siguro sinasabi ng iba, dapat siguro taasan yung penalty. Yeah. Kasi hindi natututo. Oo. Which is true.
ang penalty for disregarding traffic sign, first offense is 1,000. Second offense is 3,000. Third offense is 5,000. Fourth offense is, I think, 10,000. Yeah. Kung ikaw naka-Ferrari, di ba? Kung maganda yung sasakyan mo, what is that? Yeah, what is that yun. amount? Pero hindi nila maano, yung sinasabi ko sa'yo, kapag naka-apat na offense ka, mawawala yung lisensya mo. Tama. Oo. So kapag mga ganun, kasi ay naging hot topic yan kasi minsan may mga politiko na gumagamit, may mga kuno emergency vehicles na gumagamit, or parang meron bang leeway of kunwari case to case na pinapayagan, like kunwari kailangan ko ihatid yung tao sa ospital. Hindi ako emergency vehicle, pero dadaan ako doon. Case to case na yan. No, case to case na yan, Red. Pag-iintindi na lang yan, no? Meron din kasi talagang meron din talagang nahuhuli din na nahuhuli na ambulansya. Pero walang laman? Walang laman. Wow. Okay. Walang laman. In fact, meron din kaming mga nadidiscover na yung ambulansya ginagamit nila ginagamit nila to ferry passengers. Oo. So walang nakahiga pero nakaupo. Parang kolorum. Wow, okay Kolorum. Grabe, nabago yan. Hindi ko pa narinig yan, Maano ko lang red dito sa kolorum din. Para lang. Yeah. Yung kolorum, before, that's a problem yan. Tagal na yan Yeah. It kills the legitimate PUV operators. Yes. Nung time ni Assistant Secretary Vigor D. Mendoza, may sinubukan tayo. Nag-file tayo ng criminal case for kolorum. Wow, okay. So, andun naman kasi sa 1964 na batas na criminal siya. Yeah. So, sinubukan natin. So, umangat. So, meron pong warrant yung nahuli natin doon. Tapos, buong region na yan, mga pag nahuhuli, dahil nga criminal siya, just like any other criminal, kung na-commit in the presence of the officer, kinukulong. Ganon din yung nangyayari. So marami na po tayong napakulong dahil sa kolorum violation. Ang nakakatawa kasi parang sobrang rampant ng kolorum na to the point na akala mo legal na ba to or hindi. Until para makakarinig ka ng kwento, may isa kaming comedian na nahuli daw sila dati. Tapos ang kwento is, parating na yung police, diba? So, tinigil sila, ganyan. Parating na yung police. Sabi ng driver, magkapamilya tayo lahat, ha? Parang gano'n. Yun na. Tapos lahat sila magkakaiba itsura. Diba? So, parang gano'n. Wala lang. Kailangan mo lang, I guess, mag-acting ka lang ng konti o gano'n. Pero umaabot na sa gano'ng point na ang dami ng kwentong gano'n, na parang nahuli ka ba na nasa kolorum ka, nagpanggap kang pinsa ka ng driver. Mga gano'ng klase, diba? Kapag mga ganyan, automatically, kasi, ano ang weight niyan, yung offense na yan? Well, ang administrative niyan, depende kung anong sasakyan ka. Let's go to a van. Okay. So, ang van is 200,000. Okay, wow. So, 200,000 ang i-impound yung sasakyan mo, tapos penalty mo 200,000. Para matubos. Para matubos. Pero kahit na matubusin mo siya ng 200,000, bayaran mo, nahuli ka today, bayaran mo bukas, hindi mo may ilalabas yung sasakyan mo. Kasi may mandatory pa at least 3 months. At least yun. So kung sasabihin din namin na sobrang grave na yan, pang 5 offense mo na yan, huwag nyo nang pakawalan yan, we have the legal basis to do that. Okay, kasi ang sabi naman dun sa batas is at least 3 months. So it is our discretion whether to release to release your vehicle after 3 months or not. That's an LTO jurisdiction, kumbaga yung pag-impound ng kotse, mga ganong klase. Yes, sir. Oo. Yun din kasi yung medyo may challenge yung mga tao. Like kanina lang, na DOTR pala sa EDSA busway. Pero like kunwari, ang pinaka, kumbaga, blurred ang lines, I guess, is LTO, MMDA, HPG. Anong mga differences nung? Well, ang pinaka-basic na pinanggalingan ng ating traffic laws dito sa Pilipinas is RRA, Republic Act 4136. Okay. Ang nakalagay doon, ang primary agency to implement that is LTO. Okay. In fact, may nakalagay din doon sa isang provision that no ordinance shall be issued contrary to the provision of 4136. Okay. So, primary agency talaga kami to enforce traffic laws sa Pilipinas. Yung HPG, nakakapag-ticket siya kasi dinideputize namin siya. Ticket namin yun. So, kumbaga deputized people lang sila. Parang yung HPG. Is it the same with like yung mga iba-ibang LGU people na nagtitiket sa mga nila?
Yes, if magpapadeputize sila sa amin. Okay, okay. So, ticket namin. Okay. Pero karamihan kasi ng LGU may sarili-sariling traffic laws din naman, traffic ordinance. I see. Kasi nabigyan naman sila ng right to do that under the local government code. Okay. So, meron naman silang mga sariling traffic code. So, pag nahuli ka doon sa traffic code nila, ticket nila yung ginagamit. Pero pagka nagpa-deputize sila sa amin, they cannot use their ticket. Okay, okay. So kasi meron din sa traffic ordinance na wala sa violation namin but meron sa violation sa kanila. So yun yung tinitiket nila. Yung LTO and MMDA, kasi MMDA nang huli rin, di ba? Yes, may mandate din kasi si MMDA dito sa Metro Manila, sa NCR, na siya yung primary enforcer ng traffic laws dito sa Metro Manila. Meron yan pending. NCR lang? NCR. Meron yan pending sa Supreme Court ngayon na yung mga LGUs, they cannot enforce the traffic laws without the approval of MMDA. So it is pending now before the Supreme Court. Okay. May rivalry ba kayo between LTO, MMDA? Wala man. Wala naman eh. Kasi, kahit intrams, wala? wala. In fact, ano rin sila eh. Sa amin din sila pumupunta. Kasi pag may nahuhuli na sila, pag may nahuhuli na sila, paulit-ulit na lang to, sila susulat sa amin. Sabi nila, ito, pang 5 violation niya na to, doon, magagamit din namin yun to revoke their license. Okay, so, now na klaro na yun, pag-usapan natin naman yung road rage, no? I think recently, mayroong video na, I think may mga rider na napag-initan yung isang Fortuner na gano'ng klase. Pag gano'n kagrabe yung case, ano na ang combination na yan? LTO, PNP na siguro yan, ano? Pag in-investigate na kasi may nabaril eh. Yeah. Meron naman, may pending criminal case na siya sa Antipolo. Sa amin naman administrative as regards to the holder kasi siya ng driver's license eh. Pag may mga nakita kang cases ng ganyan, kasi syempre hindi naman ito yung first time na nagkaroon ng road rage yung mga tao. Ang daming viral video na ang perspective is driver binibidyoan tapos may nakaganon sa kanya sa driver's side, no? Kaya hindi ako nagpapakalbo eh. Hindi nga sabi ko, ang dami kang ganun eh, no? Anong origin ng incidents itong mga to? Bakit ba tayo mainit ang ulo pag sa kalye? Yan na nga yung sinasabi natin, Red eh. Kasi yung iba, walang baon na pasensya na iiwan nila eh. So siguro, yun yung laging natin pinapaalala sa ating mga driver's license holders. Magbaon tayo ng pasensya. Wala naman mawawala sa atin kung pinatawad natin. Ginit-git lang tayo. Wala mawawala sa atin eh. Lumiit yung pagtingin mo sa pagkatao mo, di ba? Kaya nga sinasabi ko dapat masanay sila sa mga show mo. Yung mga, 'di ba? Bawal mapikon sa iyo eh, 'di ba? So dapat nandun sila sa may wiring. Ako, ito sa utak ko, minsan, akala mo na parang kalmado kang driver. Pero minsan may mangyayari rin talaga sa'yo. Minsan talagang, kung ano na yung mga sinasabi ko sa pag narinig siya ng girlfriend ko na parang grabe naman to, na ka lang eh. Parang ganun eh. Parang minsan talaga pag creative eh. Pag mga naisip ko, sana pag, yung mga tipong kirat ka, tapos humarurot, ganyan. Sinisip ko, sana mag-drive ako, mamaya may makita ako, nakabaliktad na yung kotses, kumagapang na siya palabas. Parang ganun, tapos di ko siya tutulungan. Ganun na yung mga naiisip ko. Hindi naman ako yung tipong tao na bababa at makikipag-away. Pero parang for some reason, wired yata ang utak natin na maikli ang pasensya natin sa daan. The person siguro nadaan na rin na galing ka sa matinding traffic. Tapos sisingitan ka. Pero that's not a reason eh. That's not a reason. Isipin natin yung epekto ng magiging gagawin natin sa buhay natin. Tama. So, hindi lang yan sa driver's license eh. Yung driver's license, talagang pagka nakita natin na hindi ka karapat-dapat, alisin namin yan. Kung hanap buhay mo yan, pasensya. Bakit mo ginawa yun? Diba? Pero yung epekto nito sa buhay. Minsan permanent. Permanent. I mean, I'm not just talking death. Like, minsan pwede kang matrauma, pwede kang ma-disable. Diba? May mga ganong klaseng mga bagay na eh. And to think honestly, isa yan sa mga pinaka excited kang gawin eh, pag bata ka, is makapag-drive ka. Totoo. Tapos ito na magiging bane of existence mo pala siya after a while, no? Ang weird, no? It's such a flip eh. Kaya nga ako parang, inisip ko the psychology of it all eh. Naisip ko baka, dapat yata kasama sa, kunwari, kung magkaroon man ng kurso, ewan ko, baka yung DepEd makatulong, no? Baka pag senior high ka na, papunta ka na ron,
kung magpapunta ka na sa pag-drive ng ano mo, meron ka ng mandatory siguro na course about driver's education. And then isama din doon meditation. Neuro. Neuro. Oo. Feeling ko ganun eh. Kasi minsan kahit anong talagang pasok ko na wala man akong problema, hindi na ako nagmamadali, may mangyayari, di ba? Meron Meron Siguro, talaga eh. minsan sasakit, di ba? Minsan, Oo. pag gutom ka, iba yung Iba. pag mababa na yung sugar mo, iba eh. So, yun siguro talaga eh. Pero, reminder lang sa ating mga Oo. drivers na Meron bang efforts yung LTO to kind of like find out why is the Filipino driver that really short-fused? Mga ganun. Meron ba tayong psychology? Baka yun ang pwedeng sunod na. siguro makikipag-coordinate kami sa DOH dyan para we will coordinate para I'm super fascinated. We are different people when we are behind the wheel. Sobrang weird, no? Oh. Iba. Iba May talaga. kakilala nga ako, hindi nagmumura pagka hindi nagdadrive, pero pagka nagdadrive, Grabe. nagmumura. Oo. Tapos hindi naman siya sa ano, kasi, and on the flip side, I also enjoy a good drive. You know what I mean? Like, Sunday. Ang paborito ko pumunta, Ayala Avenue, Sunday. Oo. Ang ganda ng kalye, ang ganda ng nakikita mo, walang traffic, Oo. di ba? Stoplight, may stoplight lang, so walang humaharurot, di ba? Ang ganda, walang nagmamadali. Sobrang, ano niyan, isa yun sa mga paborito kong gawin. Or long drive ka, papuntang Baguio, La Union, mga ganong klase. It's such a leisurely drive. Sana forever siyang na-apply sa lahat no? Yun talaga eh. Sana nga. nakita ko yung ano mo, yung relief mo sa utak mo pag nagkaroon ka ng gano'n, no? Parang ano siya driving paradise no? Oo, kasi even ako noon, minsan pagka gusto mo mag-relax, drive lang ng expressway eh. Drive ka lang ng expressway Yeah, wow. Pero ngayon, pag nag-drive ka ng expressway, minsan, baka uminit din ulo mo eh. Mas mga paborito ko pag New Year, di ba? Pag libre yung toll, di ba? Parang Oo. yun, minsan mag-drive kami, ganyan. Tatahakin namin yung buong Skyway, mga ganong klase. It's very, very, Pag bakasyon, Yeah, pag maluwag ang Maynila, wag na kayong bumalik. The best yan pag may long weekend tapos hindi ka nagbakasyon. Yun ang, ano mo, palipat-lipat ka or walang pasok. Tama. Yung kakalabas lang ng, kakatapos na ng pandemic, yun, ang ganda rin. Grabe, ang daming nawawala. No? Since we're wrapping up na, meron ba tayong plans to, anong mga talagang excited ka na plans ng LTO para mapabuti natin ang pagdamaneho dito sa bansa? Yes, Red. Marami pa tayong plano. Dalawa lang naman yan eh. Sa dami-dami ng dapat naming ginagawa, dalawa lang naman yan eh. We need to ensure, number one, yung mga sasakyan ay roadworthy. Yeah. So meron tayong mga programs, meron tayong mga programs na hindi na dapat natin irehistro at hindi na dapat natin payagan pa sa daan yung mga wala namang ginagawa pero nakakaistorbo. Diba? So may mga ganon. And of course, number two, yung ating mga programs na yung mga driver's license holders are only those persons entitled to that privilege. Yeah. So meron tayong sinabi ko nga, meron na tayong ginawa bago ka magkaroon ng lisensya. We're talking with different schools na maisingit sa ating syllabus or yung about sa driver's education. Meron din tayong mga programs na ating i-implement dun sa ating mga existing driver's license holder. Yun nga, baka kailangan may review. Aral-aral tayo, kahit na driver's license tayo, pag hindi ka nag-review, kasi kahit naman may driver's license ka, sa system namin, pag nakita namin na hindi ka sumunod, let's say may mandatory na app na kailangan mong pasukan or online lecture, hindi mo ginawa, we can revoke. At pag ikay ay nahuli, tapos nakita nila na revoke license ka, dalawa violation mo. Yung traffic violation mo, tsaka yung driving without license ka. Even if the physical card is with you. Oh, okay. Kasi we will inform you naman, considering hindi ka sumama. So, technically, hindi legal, hindi valid ng lisensya mo. Yes. Kasi hindi ka umattend ng mga klase. Tapos, we will also coordinate with the DOH. Kasi nga, di ba, kung mag-renew ka, nag-medical ka. Pumasa ka sa medical, di ba? Pero 10 taon na yung lisensya mo. Oo.
isa sa mga cause ng driver natin is baka naman hindi ka na medically fit. Tama, oo. Maneho ka pa rin ng maneho. Lumabo na yung mata mo. So we will coordinate with DOH siguro what is the reasonable period na required pa rin ang driver's license. Baka inaaral po natin yan, Red, na Tama. pag medical ka pa rin. Oo. Hindi ka na pupunta sa LTO, pero mag-medical ka, inform mo lang sa LTO, uy, Okay ano pa rin ako. Okay pa rin ako. 2020 pa Tama ako. tama yan. Kasi Di yun ba? din, no, 10 years, a lot can do eh. Oo. Parang mga, siguro mga 6 years ago, pre-diabetic pa lang ako eh. Okay, may diabetes na ako. So, ang layo na, di ba? Ang layo na. Lalo na, katulad yan, di ba? Connected na yan. Pag diabetic ka, pag ikaw ay bumaba ang sugar, mainit ulo mo. Tama. Pag mainit ang ulo mo, may nakagit-gitan ka dyan, baka mangyari kung ano na naman ang mangyari dyan sa mag-trending ka, sikat ka. Or yung mata mo, di ba? Baka lumabo. For the period of 10 years. Ang tagal nun. Yun na nga eh. So, siguro we'll coordinate with DOH kasi para malaman natin kung ano ba yung reasonable period na kailan pwedeng bumalik, ano yung dapat mga i-check para implement natin. Not for the benefit of you, but for the benefit of other road users. Well, ang daming naklaro. Thank you so much, Attorney Greg. The Medyo Serious Talk Show is on at One News every Tuesday, 9 p.m. If wala kang TV, pumunta kang YouTube, type mo lang Medyo Serious Talk Show with Red Ollero or kahit Medyo Serious. Feeling ko kahit Medyo Serious Red, yun lang. Pwede na. Please manood kayo. Baka santihin nila ako. Okay? Kailangan dyan. Attorney Greg, thank you so much. Thank you, Red. Thank you so much. Lagi kong pina-follow yung